disrespects the well done. Nagsisimula ang pelikula sa isang dystopian na hinaharap kung saan bumagsak ang ekonomiya ng US, na nagresulta sa mataas na antas ng kawalan ng trabaho at krimen. Dahil dito, nalugmok sa krisis ang sistema ng mga kulungan, at ang mga pribadong korporasyon ang kumuha ng kontrol dito upang kumita ng pera. Isa sa mga pasilidad na ito ay ang Terminal Island Penitentiary, na pinamumunuan ng walang awang warden na si Claire Hennessy. Kumikita siya sa pamamagitan ng pagbo-broadcast ng death race, kung saan ang mga bilanggo ay naglalaban bilang mga racer. Nakikipaglaban sila para sa kanilang kaligtasan gamit ang mga sasakyang mabigat na binago at nilagyan ng mga sandata sa isang truck na itinayo sa loob ng kulungan. Ang gantimpala para sa mga bilanggo ay kung mananalo sila ng 5 sunod-sunod na karera, ipagkakaluob sa kanila ang kanilang kalayaan. Sa susunod na eksena, nasaksihan natin ang isang kapana-panabik na death race sa pagitan ng huling dalawang kalahok, sina Frankenstein at Machine Gun Joe. Matindi ang kanilang kompetisyon habang inaatake ang sasakyan ng isa't isa. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ipinaalam ng navigator ni Frankenstein na si Case na hindi na gumagana ang lahat ng kanyang mga depensibong armas. Pinapayuhan siya nitong huminto dahil madali siyang mapapatay. Gayunpaman, tumanggi si Frankenstein na hayaang manalo si Joe at patuloy siyang bumibilis. Pagkatapos, inutusan niya si Case na lumabas ng sasakyan, na ginawa naman nito kahit nag-aatubili. Sa kasamaang palad, ilang sandali lang ang lumipas, pinasabog ni Joe ang isang bomba at winasak ang sasakyan ni Frankenstein nang eksaktong tumawid ito sa finish line. Samantala, nakilala natin ang ating pangunahing tauhan na si Jensen Ames, isang dating bilanggo na ngayon ay nagtatrabaho sa isang steel mill. Nahihirapan siyang buhayin ang kanyang pamilya at halos hindi na makaraos sa pang-araw-araw na gastusin. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon, isang araw ay dumating ang pulisya sa steel mill at ipinasara ito dahil sa ilegal na operasyon. Dahil dito, lalo pang naging desperado ang kalagayan ni Jensen. Pagkatapos nito, umuwi siya ng lugmok ang loob at ibinahagi ang masamang balita sa kanyang asawa. Gayunpaman, nanatiling sumusuporta ang kanyang asawa at tiniyak sa kanya na makakahanap sila ng paraan upang malampasan ito. Nagsimulang maglambingan ang mag-asawa, ngunit biglang umiyak ang kanilang anak na babae sa itaas ng bahay. Dahil dito, umakyat si Jensen habang ang kanyang asawa ay nagpatuloy sa pagluluto sa kusina. Makalipas ang ilang sandali, bumaba siya muli at labis na kinilabutan nang makita ang kanyang asawa na nakahandusay na patay sa sahig. Paglingon pa lamang niya, isang nakamaskarang umaatake ang biglang nag-spray ng kung ano sa kanyang mukha. Pagkatapos, inilagay ng umaatake ang isang duguan na kutsilyo sa kamay ni Jensen at umalis matapos gumawa ng galaw na parang nagpapaputok ng baril gamit ang kanyang mga kamay. Hindi maintindihan ni Jensen ang nangyayari at agad siyang nawalan ng malay. Nang sa wakas ay magising siya, nagulat siyang makitang napapalibutan siya ng ilang pulis. Pinaghihinalaan nila siyang pumatay sa kanyang asawa at agad siyang inaresto nang hindi man lang pinapakinggan ang kanyang paliwanag. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena makalipas ang 6 na buwan, kung saan inilipat si Jensen sa Terminal Island Penitentiary. Doon, sinalubong siya ng isang sadistikong gwardya na nagngangalang Ulrich sa pamamagitan ng pagbuhos ng nagyayelong tubig sa kanya at inutusan ang isa pang gwardya na bugbugin siya. Pagkatapos nito, dinala si Jensen sa kanyang selda, kung saan muli siyang tinatakot ng kanyang kaselda. Gayunpaman, mabilis na gumanti ang ating bida sa pamamagitan ng pagpabagsak sa 3 lalaki at ipinakita ang kanyang awtoridad sa loob ng selda. Kinabukasan, habang tahimik siyang kumakain ng tanghalian, dumating ang isa pang bilanggo na nagngangalang Pachenko at sinubukang galitin siya ng walang dahilan. Tinawag niya si Jensen na mamamatay tao ng asawa at tinanong kung nakapatay na rin ba siya ng mga bata. Dahil dito, nagalit ng husto ang ating bida at nagkaroon ng santukan ang dalawa. Ngunit bago pa sila makapagdulot ng malubhang pinsala, dumating ang ilang gwardya at pinaghiwalay sila. Pagkatapos, hinawakan ni Ulrich si Jensen at dinala siya kay Warden Hennessy upang parusahan dahil sa paglikha ng gulo. Gayunpaman, nang magkita sila,
napagtanto ni Jensen na may iba pang dahilan kung bakit siya dinala rito. Binasa ni Hennessy ang kanyang file at binanggit na dati siyang nakikipagkarera ng mga sasakyan at isang napakahusay na driver. Pagkatapos, sinabi niya na namatay na si Frankenstein sa kanyang huling karera, ngunit hindi pa ito alam ng publiko. Lumalabas na ang pagkawala nito ay nagdulot ng malaking pagbaba sa ratings, dahil napakapopular niya at minamahal ng lahat. Dahil dito, hiniling ni Hennessy na palitan siya ni Jensen habang nakasuot ng maskara. Ibinunyag niya na wala pang nakakita sa mukha ni Frankenstein at nananatiling lihim ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sinabi rin niya na nanalo na si Frankenstein ng 4 na death race, at kailangan na lamang manalo ni Jensen sa susunod upang makalaya. Nang marinig ito, una ay nag-atubili si Jensen, ngunit nang bantaan siya ni Hennessy na ikukulong sa solitary confinement, wala na siyang pagpipilian kundi pumayag. Pagkatapos nito, ipinakilala niya si Jensen sa 3 bilanggo na sina Coach, Gunner, at Liszt, na siyang mga mekaniko ng sasakyan ni Frankenstein. Lumalabas na sila ay kabilang sa iilang taong nakakaalam tungkol sa pagkamatay ni Frankenstein. Matapos ang pagpapakilala, ipinaliwanag ni Coach ang istruktura ng karera, na tumatagal ng 3 araw at nahahati sa 3 yugto. Ang unang 2 yugto ay eliminator, na nangangahulugang ang layunin ay manatiling buhay hanggang sa matapos. Sa huling yugto naman, mahalaga ang bilis dahil ang unang tatawid sa finish line ang mananalo. Bawat kalahok ay sasamahan ng isang navigator na magiging babaeng bilanggo. Pagkatapos, sinimulang talakayin ni Liszt ang ilan sa mga kalaban ni Jensen, kabilang ang kanyang pinakamalaking karibal na si Machine Gun Joe. Nariyan din si Pachenko, na nakilala na ni Jensen, ang Chinese-American na driver na si 14K, si Grimm, na humahanga kay Hennessy, at si Colt, isang dating profesional na racer. Sa sandaling ito, napansin ni Jensen ang isang van na dumarating na may sakay na grupo ng mga bilanggo na pinapayagang magtrabaho sa labas. May suot silang mga tracking device sa kanilang mga kamay upang maiwasan ang anumang pagtatangkang tumakas. Nang makita ito, nagulat si Jensen dahil ang nakamaskarang lalaking pumatay sa kanyang asawa ay may kaparehong tracking device. Kinabukasan, nagsimula ang unang yugto ng death race, at ibinigay kay Jensen ang kasuotan ni Frankenstein, pati na ang maskara at maging ang kanyang singsing. Ilang sandali pagkatapos nito, dumating ang mga babaeng bilanggo na magsisilbing navigator, at sumama si Case kay Jensen sa sasakyan. Nagpakilala si Jensen, ngunit sinabi ni Case na tigilan na niya ang pagpapanggap dahil alam niya ang lahat. Sa sandaling iyon, dumating si Coach at sinabi kay Jensen na maaari na niyang alisin ang maskara dahil gawa naman sa bakal ang bintana ng sasakyan. Sumunod si Jensen, at nang makita ni Case ang kanyang mukha, sinabi nitong mas gwapo siya kaysa sa huling Frankenstein. Hindi nagtagal, nagsimula ang online broadcast ng nakamamatay na karera na may 12 milyong manunood na nakatutok. Bago magsimula ang karera, nakipag-ugnayan si Jensen kay Coach, na nagpayo sa kanya na huwag agad manguna upang maiwasang mapatay. Pagkatapos ay nagsimula ang karera, kung saan ginagawa ng lahat ng bilanggo ang kanilang makakaya upang manatiling buhay. Ginabayan ni Case si Jensen sa mga shortcut na dapat niyang daanan sa track. Tuwang-tuwa ang mga manunood na makita muli si Frankenstein sa aksyon, at mabilis na umabot sa 45 milyong views ang broadcast. Sa isang punto, napatay ni Grimm ang isang minor na driver sa pamamagitan ng pagtulak ng kanyang sasakyan dito, ngunit agad din siyang nasagasaan ni Joe at napatay. Pagkatapos, sinubukan ni Jensen na i-activate ang kanyang mga armas, ngunit nag-jam ang machine gun ng kanyang sasakyan. Dahil dito, isinusugal ni Case ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-akyat sa gunner's seat upang ayusin ito. May isa pang navigator na patuloy na nagpapaputok sa kanya, ngunit nagawa siyang iligtas ni Jensen dahil sa kanyang mabilis na pagmamaniobra. Pagkatapos nito, nagsanib puwersa ang ilang driver laban kay Jensen, dahil naniniwala silang siya ang makapangyarihang si Frankenstein. Malubhang nasira ang kanyang sasakyan, at ang manipis na armor nito ay unti-unting bumigay dahil sa sunod-sunod na pag-atake. Pinayuhan siya ng nag-aalalang si Coach na umatras na, ngunit nakaisip si Jensen ng isang mapanganib na plano. Hiniling niya kay Case na ibuhos sa hangin ang laman ng isang petrol tanker, na agad namang tumalsik sa buong sasakyan ni Colt. Sinamantala ito ni Case at naghagis ng cigarette lighter sa sasakyang nabasa ng gasolina. Dahil dito,
Sumabog ang sasakyan at agad na napatay si Colt. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, malapit nang matapos ang karera at tila nasa bingit na ng tagumpay si Jensen. Gayunpaman, tinawag siya ni Pachenko mula sa bintana ng kanyang sasakyan at ginawa ang parehong galaw ng kamay na ginawa ng nakamaskarang umatake noong gabing pinatay ang kanyang asawa. Doon tuluyang napagtanto ni Jensen na siya ang pumatay sa kanyang asawa. Napako siya sa gulat, kaya nalampasan siya ng ibang mga driver. Sa huli, natapos si Jensen sa huling pwesto, habang si Pachenko naman ang nagwagi. Kalaunan, galit na nilapitan ni Jensen si Hennessy at sinabi na hindi na siya sasali pa sa karera. Ngunit inilabas ng tuso na babae ang larawan ng kanyang anak na babae kasama ang bago nitong foster parents. Sinubukan niya siyang i-blackmail sa emosyon sa pagsasabing hindi na muling makikita ng kanyang anak si Jensen at lumalaki ito na tatawag sa ibang tao bilang daddy. Nang marinig ito, bumagsak ang loob ni Jensen at napilitan siyang pumayag na muling sumali sa karera, dahil iyon na lamang ang tanging paraan upang makasama niyang muli ang kanyang anak. Kinagabihan, nilapitan ni Jensen si Pachenko upang harapin ito tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa. Ngunit agad siyang sinunggaban ni Pachenko at ng kanyang mga tauhan at sinimulang bugbugin. Habang pinipigilan siya ng iba, kinuha ni Pachenko ang isang malaking wrench at naghanda na durugan ang kanyang ulo. Ngunit bigla na lamang may umatake sa kanya mula sa likuran. Si Liszt pala iyon, na sinaksak si Pachenko gamit ang isang ballpen. Sinamantala ni Jensen ang pagkakataong ito upang kunin ang isang napakalaking bloke ng bakal at nagsimulang lumaban pabalik laban sa kanyang mga kalaban. Pagkatapos, marahas niyang inatake si Pachenko at iginiit na malaman kung bakit nito pinatay ang kanyang asawa. Sa takot para sa kanyang buhay, umamin si Pachenko na si Hennessy ang nag-utos sa kanya na patayin ang asawa ni Jensen. Ibinunyag din niya na si Ulrich ang nagdala sa kanya roon upang isagawa ang krimen. Ngayong alam na ni Jensen ang katotohanan, pinatay niya ang lalaki bilang paghihiganti. Ngunit dumating ang ilang gwardya sa tamang oras at pinatahimik silang dalawa gamit ang stun gun. Kinabukasan, oras na para sa ikalawang yugto ng karera, at 6 na lamang ang natitirang kalahok. Gayunpaman, nang magsimula ang karera, napakabagal magmaneho ni Jensen, na para bang balak niyang matalo. Pagkatapos, tinanong niya si Case tungkol sa katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Frankenstein at nagbanta na itatapon siya palabas ng sasakyan kung hindi siya sasagot. Sa huli, inamin ni Case na siya ang nagsabotahe sa sasakyan ni Frankenstein, na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Inamin din niya na si Hennessy ang nag-utos sa kanya na gawin iyon at nangakong palalayain siya kapalit nito. Ibinunyag din ni Case na hindi talaga niya layunin na patayin si Frankenstein o si Jensen, kundi pigilan lamang silang manalo upang hindi sila makaalis sa kulungan. Nang marinig ito, labis na kinilabutan si Jensen at napagtanto niyang imposibleng makatakas mula sa impyernong lugar na iyon. Dahil sa galit, pinabilis niya ang takbo at itinakda si Pachenko bilang target upang gantihan ito. Nagkaroon ng marahas na labanan ang dalawa at inatake ang sasakyan ng isa't isa. Pagkatapos, walang ingat na sumugod si Jensen kay Pachenko at pinakawalan ang isang smoke grenade. Dahil dito, nawalan ng malinaw na paningin ang mamamatay tao at bumangga sa isang konkretong harang. Nakaligtas pa siya, ngunit pina-atras ni Jensen ang kanyang sasakyan at binali ang kanyang leeg, tuluyang pinapatay siya. Nang makita ito, lalong nabalisa si Hennessy. Nagpadala siya ng isang mabigat na pinatibay na 18-wheeler truck na kilala bilang Dreadnought upang lipulin ang mga racer at pataasin ang bilang ng mga manunood. Ang nakakatakot na sasakyang ito ay pumatay ng maraming racer, at sa huli, sina Jensen at Joe na lamang ang natira. Nang mapagtanto nilang hindi nila ito kayang harapin ng mag-isa, nagpa siya ang dalawa na magtulungan upang pabagsakin ang truck. Inatake nila ang Dreadnought mula sa magkasalungat na panig habang iniiwasan ang walang tigil nitong pag-atake. Nang may lumitaw na trap manhole sa kanilang daraanan, tinamaan ito ng 2 gulong ng bawat sasakyan, na nagpatakbo sa mekanismo. Dahil dito, tumaas ang trap at bumangga ang truck dito, na tuluyang sumisira sa truck. Nagtapos din ang karera, at sina Jensen at Joe na lamang ang nakapasok sa ikatlo at huling yugto ng karera. Pagkatapos ng ilang sandali, nilapitan ni Joe si Jensen at ipinahayag ang kanyang hinala na siya ay si Frank. Pinaalala niya na parang magkatulad ang kanilang mga tinig at nagbanta na ibubunyag ang kanyang pagkakakilanlan.
Samantala, nagkukunwaring nagbabalak sina Hennessy at Ulrich na alisin si Jensen dahil nagsisimula na siyang maging pabigat. Nag-alala si Ulrich tungkol sa broadcast, ngunit sinabi ni Hennessy na si Frankenstein ay simpleng maskara lamang na maaaring isuot ng kahit sino. Pagkatapos, nagpasya silang magtanim ng bomba sa ilalim ng sasakyan ni Jensen at patayin siya kinabukasan. Kinabukasan, ito na ang huling araw ng karera, at nagbabalak si Jensen kasama ang kanyang mekaniko. Hiniling niya sa kanila na mag-imbak ng kalahating galon ng gasolina bilang reserba, kahit hindi niya isiniwalat kung bakit. Pagkatapos nito, nilapitan niya si Joe at iminungkahi na mag-usap sila dahil sila na lamang ang natitirang kalahok sa karera. Pagkatapos, nakipag-usap si Hennessy sa mga bilanggo habang nagtatanim ng bomba si Ulrich sa sasakyan ni Jensen. Nagsimula agad ang karera, at pareho silang nagbibigay ng matinding kompetisyon sa isa't isa. Nang subukan ni Jensen gamitin ang kanyang mga armas, natuklasan niyang na-deactivate na ito ng mga organizer. Samantala, si Joe, na may kompletong access sa resources, ay patuloy na inaatake ang kanyang karibal, na ikinatuwa ng warden. Di nagtagal, naglunsad si Joe ng serye ng mga missile, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tumama ito sa isang malaking butas sa pader ng kulungan na nasira sa nakaraang karera. Pagkatapos nito, lumabas ang dalawang sasakyan sa kulungan, na ikinagulat ng lahat. Nagalit si Hennessy nang makita ito at napagtanto niyang nagplano laban sa kanya ang dalawang karibal. Bilang desperado na hakbang, sinubukan niyang pasabugan ang bomba ngunit nabigo dahil natuklasan at tinanggal na ito ni Coach at ng kanyang koponan. Galit na hinarang ni Hennessy ang broadcast, na pinapanood ng 75 milyong tao. Pagkatapos, nagpadala si Hennessy ng mga helicopter at sasakyan ng pulis upang hulihin ang dalawang bilanggo. Nang lumapit ang mga pulis, pinakawalan ni Jensen ang kalahating galon ng gasolina, na tumama sa lahat ng sasakyan ng pulis. Sa kalaunan, nagawa ng dalawa na tumawid sa tulay na nag-uugnay sa isla ng kulungan at sa mainland. Nang makita nila ang paparating na mga helicopter, inalok ni Case ang kanyang sarili bilang bitag dahil natanggap na niya ang kanyang release papers. Di nagtagal, bumangga ang sasakyan ni Jensen at malapit na itong lapitan ng mga helicopter. Isang nakamaskarang tao ang lumabas sa sasakyan na nakasuot ng costume ni Frankenstein na nakataas ang mga kamay. Akala ng lahat na si Frankenstein iyon, ngunit si Case pala ang nagkukunwaring iyon. Samantala, nakasakay na sa tren sina Jensen at Joe at nakatakas na sila sa lugar. Sinabi ni Joe na pupunta siya sa Miami at inimbitahan si Jensen na sumama, ngunit sinabi ni Jensen na kailangan muna niyang hanapin ang kanyang anak na babae. Sa loob ng kulungan, ipinaalam ni Ulrich kay Hennessy na sa kabila ng kaguluhan, nahuli nila si Frankenstein. Hindi pa nila alam na nahuli nila ang maling tao. Labis ang tuwa ni Hennessy dahil nakakuha ang karera ng napakaraming manunood at kumita siya ng milyon-milyong dolyar. Ilang sandali ang lumipas, napansin niya ang isang regalo sa kanyang mesa, binabati siya sa kanyang record-breaking ratings. Ngunit nang buksan niya ito, nagulat siya nang matuklasan na iyon pala ay ang parehong bomba na inilagay nila sa sasakyan ni Jensen. Sa sandaling iyon, pinasabog ni Coach ang bomba sa kanyang workshop, na agad nagdulot ng pagsabog at pinatay sina Hennessy at Ulrich sa lugar. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa 6 na buwan ang nakalipas sa Mexico, kung saan makikita sina Joe at Jensen na nagtatrabaho bilang mga mekaniko at sinusubukang mamuhay ng tapat. Isang araw, habang nagtatrabaho sila, biglang dumating si Case, at niyakap ni Joe si Case ng masaya. Sinabi niya na nagkaroon lamang siya ng maliit na problema sa kanyang release papers kaya naantala ang proseso. Masayang-masaya si Jensen na makita siya at ipinakilala siya sa kanyang anak na babae, na nagtatapos sa pelikula. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.